Ang lalaking pinatira ko sa labas ay tinangay ang pera ko at naglaho na. Ang sakit-sakit sa puso. Nakasakay ako sa karwahe kasama si Bienang Wang paakyat ng bundok para magdasal na magkaanak. Hindi ako makaiyak ng malakas. Noong bata pa, kailangang maglihim sa mga magulang. Kailan ko kaya makakamit ang kalayaang gaya ng sa mga lalaki? Yung hindi pinipilit na magkaanak. Mahigit kalahating taon ka nang naikasal dito. Ang manok nga, ilang beses nang nakapisa ng mga itlog. Bakit yang tiyan mo, wala pa rin kagalaw-galaw? Wala kang silbi, basura. Kapag hindi ka pa nabuntis, tingin ko ay hindi mo na kailangang maging Wang Fei. Gusto ko sanang sabihin sa kanya, hindi sa wala akong silbi. Ang totoo ay dahil kalahating taon na ang nakalilipas noong gabi ng aming kasal. Naghihintay ako hanggang madaling araw pero hindi dumating si Xiaoheng. Kaya itinaas ko na lang ang belo ko at lumabas para hanapin siya. Ang kinalabasan sa likod ng isang batuhan. Nakita ko si Xiaoheng na yakap ang isang gwapong kawal at naglalabas ng damdamin. Xiaoheng, huwag kang mag-alala, palamuti lang siya para sa akin, hindi ko siya lalandiin. Ang katawan ko, ang puso ko, ay sa iyo lang magpakailanman. Umiyak sa tuwa ang maliit na kawal. Shan, Heng lang. Xiaoheng, Shaner. Xiaoheng, Shaner. Nayakap sila. Ang eksenang iyon, nakakasuka na, nakakahilo pa sa mata. Hindi ko napigilang mabulalas. Dahil doon ay nagulat sila. Sino iyan? Biglang umakyat ang kaba ko hanggang lalamunan. Kusa kong iniwas ang ulo ko. Isang espada ang humaging sa pisngi ko sa sobrang bilis. Nag-iwan ito ng sugat na may dugo. Hinarangan ni Xiaoheng ang maliit na kawal sa likod niya. Tinitigan niya ako ng may malamig na tingin. Ikaw pala. Ano ang mga nakita mo? Kakatakas ko lang sa bingit ng kamatayan kaya pinagpawisan ako ng malapot. Ibinuka ko ang bibig ko pero walang boses na lumabas. Mukhang nasiyahan naman si Xiaoheng. Mabuti. Dapat lang na matuto kang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Basta alam mong itikom ang bibig mo. Mananatili kang Wang Fei. Pagkatapos sabihin iyon, magkahawak kamay sila ng maliit na kawal. Nagpatuloy sila sa paglalambingan sa ibang lugar. Naiwan akong nakatayo doon na may sugat at dugo sa mukha. Noong ipinagkasundo ako ng mahal na hari kay Xiaoheng. Totoong puno ako ng pag-asa. Sino ba naman sa kabisera ang hindi nakakakilala kay Jingwang Xiaoheng? Gwapo, matikas at may kakaibang dating. Sa murang edad ay maihawak na siyang kapangyarihan sa hukbo. At ang mas kahanga-hanga pa, malinis ang kanyang tahanan. Kahit isang babaeng tagapagsilbi sa kwarto ay wala siya. May tuturing siyang pinaka-perpektong mapapangasawa. Matapos ang utos ng hari para sa kasal. Hindi ko na mabilang kung ilang masasamang tingin at inggit ang natanggap ko mula sa mga mararangyang binibini sa kabisera. Walang sinuman ang makaintindi kung bakit ang pinili ni Xiaoheng na maging Wang Fei ay isang tulad kong galing sa simpleng pamilya at tila boring. Ang bagay na hindi nila maintindihan. Sa sandaling nahuli ko ang lihim na relasyon ni Xiaoheng. Sa wakas ay nahanap ko na ang sagot. Hindi asawa ang pinakasala ni Xiaoheng, kundi isang masunuring palamuti na tutulong sa kanya para itago ang kanyang sikreto. At totoo nga, mula noon. Ilang buwan na ang nakalipas na hindi ko man lang nakakausap si Xiaoheng. Kunwari ay gabi-gabi siyang pumupunta sa aking bakuran. Pero ang totoo, pagkapasok pa lang ay agad siyang lumalabas sa gilid na pinto. Para pumunta sa mansyon sa labas at makipagkita sa maliit na kawal. Ginagawa lang niyang daanan ang kwarto ko. Gayunpaman, sa paningin ni Bienang Wang, ay gabi-gabi akong siniserbisyuhan ng kanyang anak. Pero ang tiyan ko ay wala pa ring kibo. Galit na galit ang Bienang Wang. Ang kinalabasan, salit-salit na dumarating ang mga manggagamot. Iba't ibang klase ng mapapait na gamot ang naging pangunahing pagkain ko. Sa loob lang ng isang buwan, halos mawalan na ako ng ganang kumain sa pagpapahirap na ito. Habang si Xiaoheng naman ay lalong nagiging maaliwalas ang mukha. Bumubuhos sa buong katawan niya ang amoy ng taong in love. Ilang beses ko siyang tinangkang abangan. Sa wakas, nahuli ko rin siya sa gabi ng bisperas ng bagong taon. Nagmamadaling umalis si Xiaoheng para samahan ang kanyang paboritong bantay, baka sa mukha niya ang pagkairita. Xiaoheng, ano bang kailangan mo? Ang iyong asawa ay hindi pa rin nagbubuntis, nagsisimula ng magduda ang biyenan. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Bakit mo iyan itinatanong sa akin? Wala ka bang sariling diskarte para gawan iyan ng paraan? Magaling, iyan mismo ang hinihintay kong sabihin mo. Siyempre, nakaisip na ako ng paraan. Ngunit nag-aalala ako na kapag nabunyag ang lahat, magagalit ng husto ang Bienang Wang. Hindi ko kayang pasanin ang galit niya. Mukhang naintindihan ni Xiaoheng pero parang hindi rin sigurado sa narinig. Xiaoheng, ano ba talaga ang gusto mong ipahiwati? Hinihiling ko lang na iwan ng kagalang-galang na Wang ang iyong tatak dito. Bilang patunay na ang lahat ng gagawin ko ay ayon sa iyong pahintulot. Ang dami pang sinabi, takot lang pala siyang mapagbintangan. Sige na, dahil mukhang marunong ka namang sumunod. Papayag na ako.
Pagkasabi niyon, inilabas niya ang kanyang personal na tatak na laging dala at itinimbre ito. Hindi man lang tiningnan ang kasunduan bago ito ibinato sa akin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Pinulot ko ang kasunduan sa sahig at pinagpagan ang alikabok nito. Sa wakas, nasa kamay ko na ang aking get out of jail free card. Ganito kaming mga disenteng babae. Kahit maghahanap ng ibang lalaki, dapat ay mailigal na basehan. Dapat walang butas pagdating sa moralidad. Nang gabing iyon, pumunta agad ako sa pinakasikat na gusaling Nanfeng. Pumili ako ng pumili pero wala akong nagustuhan. Bugaw, pihi ka ng panlasa ko, baka hindi ko matunaw kapag masyadong mataba ang ihahain mo. Napatigagal ang bugaw sandali pero mabilis ding nakabawi. Naiintindihan ko. May dumating na bagong batch ng paninda sa likod bahay. Sariwa pa ang mga ito, garantisadong hindi ka mauumay. Dito po tayo, mahal na panauhin. Habang sumusunod ako sa bugaw patungong likod bahay, nakakita ako ng isang binatang nakahandusay sa lupa, parang mawawalan na ng hininga. Kahit puno ng sugat ang kanyang katawan, hindi maitatago ang kanyang magandang tindig, matangkad at may balingkinitang baywang. Inangat ko ang laylayan ng aking palda, balak ko sanang lagpasan lang siya. Nang biglang hawakan ng kanyang kamay ang aking bukong-buko, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nagpakita ang isang pares ng napakagandang mga mata. Iligtas mo ako. Magandang ate. Tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang malungkot na mukha. Lalong nagmukhang marupok at parang isang panaginip. Biglang may kumutitap sa puso ko. Parang nakikiliti na ewan. Kusa na lang bumukas ang bibig ko. Siya, magkano siya? Matapos ang tawaran, nabili ko siya sa presyong barya lang, 2 pilak lang. Nirerentahan ko siya ng maliit na bahay at kumuha ng manggagamot. Sabi ng manggagamot, malalim ang mga sugat ng batang ito hanggang buto. Kailangan ng 1,000 taong gulang na ginseng para mailigtas siya. Tiningnan ko ang natitira kong sariling pera. Walang sabi-sabing bumalik ako sa mansyon. Hinalugog ko at kinuha ang lahat ng mamahaling gamot na pwedeng gamitin. Tutal, hindi naman pera ko ang gagastusin. Kaming mga disenteng babae, alam namin kung paano maging matipid. Naging abala ako sa pag-aalaga at pagpapainom sa kanya ng gamot. Ang binata ay parang isang tuta na kapulot lang. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin kahit sandali. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at tila mailuha. Dahil sa akin, gabing-gabi na ay hindi ka pa nakakauwi. Hindi ba magagalit ang asawa mo? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Kawawa siyang nakakapit sa aking daliri. Binata, pero natatakot ako na kapag umalis si ate, hindi na siya babalik. Binata, pero natatakot ako na kapag umalis si ate, hindi na siya babalik. Binata, pero natatakot ako na kapag umalis si ate, hindi na siya babalik. Kaming mga disenteng babae, paano kami makakatanggi sa ganito? Kaya agad akong napailing at itinanggi ang lahat. Anong asawa? Walang asawa si ate, dalaga ako. Talaga po, mabuti naman kung ganoon. Sa gayon, magiging akin lang si ate. Tumingala siya at dahan-dahang isinandal ang kanyang mukha sa aking palad. Magpagaling kang mabuti. Babalik ako bukas para dalawin ka. Bago pa siya makasagot, mabilis na akong tumakas habang hawak ang dibdib ko dahil sa kaba. Sa sumunod na kalahating buwan, lagi akong gumagawa ng paraan para makalabas ng mansyon at alagaan siya. Nalaman ko na rin na ang pangalan niya ay Rongsun. Galing pala siya sa pamilya ng mga mangangalakal. Sa takot ng kuya niya na agawin niya ang mana, linalason siya nito at ipinagbili sa gusaling Nanfeng. Nag-alok akong tulungan siyang mahanap ang pamilya niya. Pero umiling siya at tumanggi. Wag na, matalas ang pang-amoy ng mga kapamilya ko. Susundan lang nila ang amoy ko at kusa silang lilitaw sa harap ko. Pakiramdam ko may mali sa sinabi niya. Pero wala akong oras para pag-isipan pa yon ng malalim. Dahil sa madalas kong pag-alis, naghinala na si Bienang Wang. Nabalitaan kong araw-araw kang lumalabas, saan ka ba pumupunta? Kakahawak ko lang po sa mga negosyo ng mansyon, lumalabas lang po ako para maging pamilyar sa mga tindahan. May mga katiwala naman para mag-asikaso sa mga tindahang yan. Ang prioridad mo ngayon ay bigyan ng tagapagmana ang Wang. Dahil doon, ikinulong ako ni Bienang Wang ng ilang araw. Kahapon lang ako nakapuslit noong umalis siya para dumalo sa isang piging. Pero pagdating ko, magulo ang maliit na looban, wala na ang tao at wala na rin ang gamit. Ang sakit sa puso. Ayaw pa ibalik ng may-ari ng bahay ang natitirang upa. Mas lalong sumakit ang puso ko. Nang bumalik ako sa sarili, nakaayos na ako dito sa Kun. Sabi nila, mabisang magdasal dito para magkaanak. Manatili lang daw dito ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Siguradong magkakaroon na ng anak, pero hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng hapunan, bigla akong nakaramdam ng init at panghihina ng buong katawan. Sa gitna ng aking kalituhan, nakakita ako ng isang pinto na bumukas sa pader. Isang maskuladong lalaki na may takip sa mukha ang lumabas mula roon. Nangangamoy alak at karne ang buong katawan niya. Tao po. Saklolo.
Huwag ka nang manlaban, Nene. Walang darating para iligtas ka. Sino ang nagsabi niyan? Rongsun, ikaw. Aling kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Nanlaki ang mata ng lalaki at agad na napaatras. Bigla niya akong naitulak. Hindi ako nakapaghanda at natumba ako patungo sa matulis na kanto ng lamesa. Napapikit na lang ako. Pero hindi dumating ang inaasahan kong sakit. Isang malakas na bisig ang biglang yumakap sa bewang ko. Bago ko pa man maidilat ang aking mga mata, narinig ko na ang bulong ni Rongsun sa aking tainga. Ate, huwag kang didilat. Sumunod ako at hindi idinilat ang aking mga mata. Pagkatapos ng tunog ng naglalaban ng mga espada, narinig ko ang tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Amoy kalawang ang paligid. Dugo yon. Natataranta kong idinilat ang aking mga mata, at nakitang wala na ang maskuladong lalaki. Pero may mga bahid ng dugo si Rongsun. Jejuwang-jewang siyang natumba sa akin. Hindi ko kinaya ang bigat niya, kaya sabay kaming napaupo sa higaan. Rongsun, magpakatatag ka, tatawag lang ako ng doktor. Tatayo na sana ako pero mahigpit niyang hinawakan ang pulso ko. Mandaraya si ate, kapag umalis si ate ay hindi na siya babalik. Tumingala siya, kaawa-awang nagmamakaawa. Magpapakabait ako, ate, huwag mo akong iiwan. Bigla akong nainis sa sinabi niya. Iiwan kita. Hindi ba't ikaw ang tumakas dala ang pera ko? Mukhang api ang kanyang mukha. Hindi kasi ako dinadalaw ni ate. Kaya lumabas na lang ako para hanapin si ate. Kung hindi, paano ko malalaman na nandito si ate? Masyado akong nag-alala sa mga sugat niya. Kaya hindi ko napansin ang butas sa mga sinabi niya. Ako, hayaan mo na, pag-usapan na lang natin yan mamaya, kukuha muna ako ng gamot para bendaan ka. Lumabas ako ng silid, nang hindi nalalaman ang nangyari pagkaalis ko. Ilang mga lalaking nakasuot ng itim ang biglang bumaba mula sa mga biga ng bubong. Sabay-sabay silang lumuhod sa harap ni Rongsun. Panginoon, hindi ligtas ang kun na ito, nakikiusap kaming umalis na kayo agad. Rongsun, alam nyo palang marumi rito, bakit hindi nyo palinisin agad? Mga gwardiya, masusunod. Binuksan ng mga gwardiya ang lihim na daanan. Kinalagkad palabas ang mga maskuladong lalaki, kasama ang isang grupo ng mga huwad na madring nakaluhod at umiiyak para sa awa. Wala kaming kinalaman dito, pinilit lang kami ng mga tulisan na linlangin ang mga babaeng iyon. Panginoon, maawa po kayo, patawarin niyo po kami. Tumingin si Rongsun mula sa itaas, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rongsun, mukhang nagkamali kayo ng hinihingat ng awa dahil hindi rin ako mabuting tao. Agad na binunot ng mga gwardiya ang kanilang mga espada. Isang malamig na kislap ng talim ang dumaan. Biglang huminto ang mga pagsamo para sa awa. Ang mga anino ng mga nakaluhod sa dingding ay sabay-sabay na bumagsak. Rongsun, linisin ang lahat, huwag mag-iwan ng anumang bakas. Nang bumalik ako sa silid dala ang gamot sa sugat. Tulog na si Rongsun. Wala akong nagawa. Kailangan ko itong gawin ng mag-isa. Binuksan ko ang kanyang damit para tingnan ang kanyang sugat. Ngunit kahit anong hanap ko, wala talaga akong makitang kahit anong pilat o sugat. Nagtataka ako at akma ko nang babawiin ang aking kamay. Nang biglang hawakan ni Rongsun ang aking kamay, mahigpit niya itong idiniin sa tapat ng kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahang idinilat ang maganda niyang mga mata, at tumingin sa akin na may bahid ng ngiti. Ek! Bakit ka huminto? Payag naman ako. Biglang uminit ang aking mukha sa hiya. Anong payag o hindi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tatayo na sana ako para umalis, pero bigla niya akong niyakap mula sa likuran. Ate, hindi ba't pumunta ka sa gusaling Nanfeng para magkaroon ng anak? Ngayong tinubos mo na ako, bakit ayaw mo na sa akin? Lumingon ako sa kanya. Nakita ko siyang nakaluhod sa kama na tila kaawa-awa, nakatingala sa akin. Kaysa magsunog ng insenso rito, bakit hindi mo na lang ako subukan? Dahil alam mo na ang lahat, dapat mong maintindihan. Ang gusto ko lang ay isang panandali ang relasyon. Kahit pa magkaanak tayo sa hinaharap, ang batang iyon ay kailangang tumawag ng ibang tao bilang ama. Hindi ka ba tutol doon? Kumindat siya ng 2 beses, biglang umiti ng bahagya, at mahigpit akong yanig sa kanyang mga bisi. Naniniwala ako na ang tadhana ay nasa kamay ng tao. Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Tumingala siya, na tila naglalambing at nagsusumamo. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate.
Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang. Mahalin mo ako ng husto. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate. Rongsun, sa ngayon, ang gusto ko lang ay. Mahalin mo ako ng husto, ate. Ang liwanag ng kandila ay nagninga sa buong magdamag. Matagal bago ito tumigil. Nang magising ako sa ikalawang pagkakataon, mataas na ang sikat ng araw. Hinihilot ko ang bewang ko na tila mababali na. Biglang pumasok sa isip ko ang isang kasabihan. Kung ano ang mas maganda sa mundong ito, iyon ang mas mapanganib. 3 buong araw. Hindi ako nakalabas sa pintuan ng silid na iyon. Nang muli na akong makalabas para magpaaraw, napansin kong halos lahat ng mga madre sa kun ay naglaho na. 2 hindi pamilyar na mukha na lang ang natira para magsilbi ng saa at pagkain. Ako, anong nangyari nitong mga nakaraang araw? Bakit wala ng mga deboto at kahit ang mga madre ay wala na rin? Nakatungo ng mababa ang 2 batang madre. Paulit-ulit silang umiiling na tila walang alam. Nagtataka ako sa aking loob. Naalala ko ang mga maskuladong tulisan noong gabing iyon. Lalong tumitindi ang pakiramdam ko na may kakaibang nakatago sa kun na ito. Sinabi ko ang lahat ng ito kay Rongsun. Ngunit binaliwala niya lang ito at inalo ako. Rongsun, baka ang mga madring iyon ay umalis na para maglakbay sa malalayong lugar. Nagtataka ako, hindi ba't mga monghe lang ang gumagawa noon? Rongsun, hayaan mo na sila, halika rito, may ipakikita akong masaya sa iyo. Ang liwanag ng buwan ay tila tubig, hinila niya ako papunta sa ilalim ng puno ng kahilingan. Ako, ang dilim dito, ano ba talaga ang ipakikita mo sa akin? Rongsun, maniniwala ka ba kung sasabihin kong mapapaunlad ko ang punong ito sa isang kisapmata? Ako, paano mangyayari yun, taglamig na ngayon ah? Pagkatapos niyang magsalita, isang napakarikit na pulang paputok ang sumabog sa itaas ng puno. Namukad ka dito na parang mga pulang bulaklak ng lotus. Sobrang ganda nito, halos mawalan ako ng sasabihin. Tulala akong nakatingala sa langit. Ngunit si Rongsun ay walang kurap na nakatitig sa akin. Rongsun, napakaganda. Ako nga, napakaganda talaga. Rongsun, ikaw ang tinutukoy ko, ate. Rongsun, ikaw ang tinutukoy ko, ate. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano nahanap ni Xiao Heng ang lugar na ito. Kasama ang kanyang munting bantay, mayabang silang pumasok sa loob. Nagulat siya nang makita niya ako. Xiao Heng, bakit ka narito? Mukhang hindi naman ako ang sadya niya rito. Palihim akong nakahinga ng maluwag, pero narinig ko na naman siyang nanunuya. Xiao Heng, ito ay isang kun para sa mga gustong magkaanak. Nagpunta ka ba rito dahil umaasa ka pa rin na bibigyan kita ng anak? Ako, bakit narito rin ang Wang? Huwag mong sabihing narito rin kayo ng kasama mo para humingi ng anak. Xiao Heng, huwag kang masyadong mausisa. Kahit anong mangyari, hindi kita papatulan. Xiao Heng, itigil mo ang mga maruming balak mo. Huwag mo nang pangarapin ang Wang na ito. Pagkasabi niyon, padabog siyang umalis. Napairap na lang ako sa likuran niya. Tumalikod na ako para hanapin si Rongsun para mahugasan ang mga mata ko sa inis. Ang gaka, pagdating ni Xiao Heng, bigla ring nawala si Rongsun, buong araw siyang hindi nagpakita. Nang bumalik siya sa kwarto sa gabi, parang malalim ang iniisip niya. Ako, huwag kang mag-alala. Ako, lahat ng ginagawa ko ay hayagan at legal. Ako, hindi kanya guguluhin. Ako, ituloy lang natin kung ano ang dapat nating gawin. Rongsun, mas gusto kong angguluhin niya tayo dahil naghahanap ako ng pagkakataon na patayin siya. Rongsun, kapag patay na siya, magiging akin ka na lang habang buhay, ate. Akala ko ay nagyayabang lang siya para hindi mapahiya, kaya hindi ko na pinansin. Sino ang mag-aakalang ng gabing iyon, nagsimulang maging kakaiba ang lahat? Hating gabi na, biglang may narinig na matatalim na huni ng ibon sa labas ng bintana. Biglang napabalikwas ng upo si Rongsun at dahan-dahang bumaba ng kama. Bago siya umalis, tiningnan pa niya ang paghinga ko. Nang makitang regular ang paghinga ko at mukhang mahimbing ang tulog, saka pa lamang siya dahan-dahang lumabas ng silid ng walang ingay. Pagkaalis niya, idinilat ko ang aking mga mata. Sinundan ko siya ng palihim mula sa malayo. Gusto kong makita kung anong sikreto ang itinatago niya sa akin. Sa ilalim ng malaking puno ng hiling, isang babaeng nakaputi ang tahimik na nakatayo, ang tindig niya ay matikas at palaban. Pagkakita pa lang kay Rongsun, mabilis siyang tumakbo papalapit, at yumakap sa mga bisig ni Rongsun. Ang eksenang ito ay parang naulit na kasaysayan. Ang pinagkaiba lang, ang bida ngayon ay si Rongsun. Aba, ang alaga kong baby boy, may itinatago palang goldfish sa likuran ko. Susugod na sana ako para saksakin ang dalawang ito. Ngunit biglang lumingon ang babae. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Napaatras ako sa gulat at halos mapatigil ang hininga. Siya ang munting bantay na mahal ni Xiao Heng. Siya pala ay isang babae. Ibig sabihin, hindi pala bakla si Xiao Heng.
Nagpakabait lang siya para sa babaeng mahal niya. At si Rongson, ang mahal din ba niya ay ang iisang babaeng iyon? Paano naman ako? Bakit kailangang matalo ako ng iisang babae ng 2 beses? Naglakad ako pabalik ng parang wala sa sarili. Hindi ko akalain na bago pa ako makalayo, ay nakita ko ang isa pang Rongsun. Isang hiwa ng espada sa liig ng isang mongha. May kasama pa siyang 2 lalaking nakaitim. Hindi maaari, bakit may 2 Rongsun? Ito ba ay ilusyon ko lang? Hindi makapaniwalang napaatras ako. Nakaapak ako sa tuyong sanga ng puno. Ang ingay niyon ay nakakuha ng atensyon ni Rongsun at ng mga lalaking nakaitim. Nang tumingin sila sa direksyon ko, mabilis ko nang itinaas ang saya ko at tumakbo ng mabilis. Sa pagmamadali, muntik na akong may mabangga. Si Xiaoheng iyon. Mukhang balisa siya. Kahit naapakan ko ang mga paa niya ay hindi niya pinansin. Xiaoheng, ikaw, nakita mo ba si Shanshan? Hinihingal akong umiling. Wala, pero may nakita akong babaeng kamukhang kamukha niya. Biglang hinawakan ni Xiaoheng ang aking mga balikat ng may pananabik. Xiaoheng, si Shanshan nga iyon, nasaan siya? Ako, kaya, totoo palang babae siya. Xiaoheng, tama, babae siya, pero kailangan mong itago ang lihim na ito, bilisan mo, sabihin mo sa akin, nasaan siya. Ako, may nagtatangka sa buhay ko. Kapag nangako kang proprotektahan ang kaligtasan ko, sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Walang sabi-sabing tinawag ni Xiaoheng ang mga gwardiya para ihatid ako pababa ng bundok. Masyadong maraming nangyari sa gabing ito. Sa sobrang pagod, tila nawalan ako ng lakas at napasandal sa loob ng karwahe. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa pagitan ng panaginip at gising, isang pamilyar at malamig na samyo ang pumasok sa aking ilong. Alerto akong nagmulat ng mga mata. Si Rongsun pala. Namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang aking kamay, balisang nagpapaliwanag. Rongsun, ate, ang nakita mo ay hindi ako. Bigla kong binawi ang aking kamay. Tinitigan ko siya ng walang kaekspresyon. Alin doon ang hindi ikaw? Ang lihim na pakikipagtagpo sa ilalim ng puno ay hindi ikaw. O ang malawakang pagpaslang ay hindi rin ikaw. Rongsun, nakita mo ang lahat. Nakita ko ang lahat. Ngunit kahit alin man doon, hindi ko matatanggap. Tinitigan ko siya at isa-isang binitawan ang mga salita ng aking desisyon. Rongsun, hanggang dito na lang tayo. Rongsun, hindi ako papayag. Mga tauhan, dakpin ang asasin. Sa labas ng karwahe, agad na narinig ang tunog ng paghugot ng espada ng mga gwardiya. Halatang hindi inakala ni Rongsun na magiging ganito ako kadesidido. Biglang namula ang gilid ng kanyang mga mata, tinitigan ako ng malalim. At tumalon palabas ng karwahe. Agad akong nanghina at napasandal sa upuan. Tapos na ang lahat. Pagkabalik sa mansyon, nagkasakit ako. Maghapon akong tuliro at matamlay. Wala akong ganang gumawa ng kahit ano. Paulit-ulit na tiningnan ng manggagamot ang aking pulso. Ngunit wala silang makitang malinaw na dahilan. Tumagal ito ng halos 1 buwan. Biyanang Wang, walang silbing nilalang. Sa wakas, hindi na nakatiis ang aking biyanan. Sa galit niya ay naibagsak niya ang tasa ng tsaa. Biyanang Wang, diborsyo, kailangan nilang magdiborsyo. Ngunit ang kasal na ito ay biyaya ng mahal na hari. Kung hindi tatango ang mahal na hari, walang makakapagdesisyon nito. Kaya pagka-uwi pa lang ni Xiaoheng sa mansyon, kinalagkad na siya ng biyanan ko sa palasyo para humarap sa hari. Subalit kung gaano kasigla si Xiaoheng nang pumasok sa palasyo. Paglabas niya ay mukha na siyang lantang gulay. Biyanang Wang, anong nangyari? Ano ang sabi ng mahal na hari? Xiaoheng, sabi ng mahal na hari. Darating ang mga sugo ng kaharian ng Layang para sa usapang pangkapayapaan. Lahat ng mga Wang ay dapat isama ang kanilang Wang Fei sa piging sa palasyo. Nang marinig ito, naikumpas na lang ng biyanan ko ang kanyang kamay. Biyanang Wang, kung gayon, maghihintay tayo pagkatapos ng piging. Bago pag-usapan muli ang tungkol sa diborsyo. Kahit anong mangyari, hindi dapat maputol ang lahi ng pamilya Xiao. Umiwas ng tingin si Xiaoheng. Kung sakaling ang babaeng itinatangi ng anak nyo sa labas ang magluwal ng sanggol, hindi ba't dugo at laman pa rin iyon ng pamilya Xiao? Biyanang Wang, hindi maaari, ang susunod na pinuno ng pamilya Xiao ay dapat nanggaling sa legal na asawa. Kung ganoon, hindi na muna ako makikipagdiborsyo. Panatilihin muna natin ang Wang Fei. Sa hinaharap, ililipat ko ang bata sa ilalim ng kanyang pangalan. Sa labas ng pinto, lihim na nakikinig ang maliit na gwardiya, namutla ang kanyang mukha. Pagkalabas pa lang ni Xiaoheng, ang maliit na gwardiya ay mailuhang nagbabadyang pumatak at sa sobrang hinanakit ay tumakbo palayo. Mabilis na humabol si Xiaoheng. Xiaoheng, Shanshan. Shanshan, ibibigay mo ang anak natin sa ibang tao. Hindi sa paraang iniisip mo, sa pangalan lang iyon. Hindi pa rin ako papayag, ang anak natin, paanong tatawag ng ina sa ibang tao.
Paano kung hindi na tao iyon, kundi isang malamig na lapida na lamang? Siguradong nabalitaan mo na rin, mamamatay na ang Wang Fei. Umalis silang dalawa habang naglalambingan. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng haligi may nakatagong ako. Mamamatay na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pasensya na, plano ko lang iyon kasama ang manggagamot na sinuhulan ko. Yumuko ako at hinaplos ang aking tiyan. Ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para sa pagdating ng munting nilalang sa loob ng aking tiyan. Hindi ko kailanman nakalimutan kung ano ang tunay kong layunin. Kung hindi ko makukuha ang pag-ibig ng isang lalaki, kukunin ko na lang ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ang susunod na pinuno ng mansyon. Pasensya na, pero ako iyon. Sa araw ng piging sa palasyo, naiiritang kinatok ni Xiao Heng ang aking pinto. Xiao Heng, bakit ang bagal mo? Mahuhuli na tayo sa piging. Bumukas ang pinto at lumabas ako ng silid ng nakabihis ng napakarilat. Natigilan si Xiao Heng, rumihestro sa kanyang mga mata ang pagkabilib sa aking ganda. Nasa tabi lang ang maliit na bantay, at nang makitang natulala si Xiao Heng, galit niya itong kinuro. Doon lang nagmadali si Xiao Heng na magkunwaring seryoso para pagtakpan ang sarili. Bakit ganyan ang suot mo? Kung hindi lang kita kilala, aakalain kong ikakasal ka. Namumutla ang iyong asawa, kaya ang pagsusuot ng pula ang tanging paraan para magmukhang maayos ang aking mukha. Nakatingin sa akin ang maliit na bantay na punong-puno ng inggit. Kung hindi maganda ang kulay ng mukha, kaya naman iyang takpan ng kolorete. Sa ganyang suot ng Wang Fei, sino ba ang balak ninyong akitin sa piging? Tila may malalim na ibig sabihin ang kanyang mga salita. Pero para sa akin, ang kanyang puot ay sadyang walang basehan. Kaya naman, iniunat ko ang aking maputing kamay. At binigyan siya ng isang malutong na sampal para magising siya sa katotohanan. Ano ang iyong katayuan para mangahas na kwestiyonin ang Wang Fei na ito? Isang katulong ka lang ba o isang hamak na babae sa tabi-tabi? Maliit na bantay ako. Ako. Maliit na bantay ako. Ako. Maliit na bantay ako. Ako. Maliit na bantay ako. Maliit na bantay ako. Ako. Maliit na bantay ako. Ako. Maliit na bantay ako. Ako. Xiao Heng, nagbibigay lang siya ng mungkahi. Bakit mo siya pinagbuhatan ng kamay? Ang ayos ng asawa ay dangal ng asawang lalaki. Kinuwestiyon niya ako, ibig bang sabihin ay gusto niyang mapahiya ang Wang sa piging. Natahimik si Xiao Heng sa aking matalas na pambabara. Ikaw, bakit ka nagkapaganyan, hindi ka naman ganyan dati? Hindi ako ganyan dati dahil hindi pa ako matatag noon. Napakahangal, ako si Shen Ruonan at kailanman ay hindi ako naging isang mahina at sunod-sunurang babae. Sa piging, paglitaw ko pa lang ay nakuha ko na ang atensyon ng emperador. Heng ito ba ang bago mong asawang Wang Fei? Tunay nang napakaganda at kakaiba, kaya naman pala nakiusap ka sa akin na ikasal kayo. Nang marinig ni Xiao Heng ang papuri, biglang rumihestro sa kanyang mukha ang pagmamalaki ng isang asawang lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon, kusa niyang hinawakan ang aking kamay. Sabay kaming nagbigay pugay sa emperador. Xiao Heng, maraming salamat, Amang Emperador, sa pagkakaloob ng kasal na ito at sa magandang kapalaran. Hindi ko mapigilang mapangisi ng palihim. Xiao Heng, nakalimutan mo na ba na kahapon lang ay pinag-uusapan ninyo ng iyong ina kung paano ako ididiborsyo? Ang bata mo pa para maging ulyanin. Eunuko, ang mahal na prinsipe ng kaharian ng Layang at ang kanyang delegasyon ay dumating na. Isang grupo ng mga opisyal ang pumasok sa bulwagan kasama ang isang binatang nakasuot ng napakarangyang damit. Lumingon ako para sumulyap, at bigla akong napatigil sa gulat. Rongson. Mula nang pumasok si Rongson, nakatitig na ang kanyang mga mata sa akin. Nang magtagpo ang aming mga tingin, tila naglaho ang lahat sa paligid, naging tahimik ang mundo. Ang tanging natira ay kaming dalawa na nagkakatitigan. Ngunit mabilis na iniwas ni Rongson ang kanyang paningin. Malamig ang kanyang ekspresyon. Na tila ba hindi kami kailanman nagkakilala. Nagsimula na ang piging. Naupo ako sa tabi ni Xiao Heng sa upuan. Pinapakinggan ang palitan ng usapan ni Rongson at ng emperador. Ngayong ang buong mundo ay naglalaban-laban at nagkakanya-kanya. Ang kaharian ng Layang ay naparito, na may layuning makipagkasundo. Ang dakilang Liang ay nagnanais makipag-alyansa sa dakilang Wei, upang pagsamahin ang puwersa sa hilaga at sabay na sugpuin ang kaharian ng Yan. Sa araw na ito, ang piging ay para sa pagkakaibigan lamang, hindi para sa usaping pambansa. Ang tungkol sa alyansa ay pagpapasyahan na lamang sa mga susunod na araw. Patugtugin ang musika, simulan ang sayaw. Pumasok ang mga mananayaw at sumalubong sa aking ilong ang matapang na amoy ng kolorete. Bigla akong nakaramdam ng paguduwal at muntik ng masuka. Agad akong nagdahilan na pupunta sa palikuran para makalanghap ng sariwang hangin sa labas. Ngunit hindi ko inaasahang makikita ang isang tagpong hindi ko dapat nakita. Ang maliit na bantay ay umiiyak habang hinihila si Rongson. Inis siyang tinabig ni Rongson. Lumingon siya at nakita ako. Biglang nagliwanag ang kanyang paningin.
Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si ate. Rongsun, ate. Anong malas naman ito? Hindi ako nagdalawang isip na tumalikod at umalis agad. Sa 3 hakbang lang ay nahabol ako ni Rongsun. Bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Rongsun, ate. Inalis ko ng pilit ang kamay niya. Ako, mahal na prinsipe, mahiya naman po kayo sa kinikilos niyo. Mukhang nasaktan si Rongsun sa sinabi ko. Rongsun, ate, balak mo na ba talaga akong ituring na parang banyaga simula ngayon? Hindi ba't ikaw ang unang nagkunwaring hindi ako kilala? Ngayon, para kanino ang pagpapakitang tao mong iyan? Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako at lumakad palayo. Naiwang tulala si Rongsun doon, hindi malaman ang iniisip. Pero hindi ko akalain na pagkapasok ko pa lang sa bulwagan. Nakita ko ang isa pang Rongsun na nakaupo sa hapistahan. Ganoon pa rin ang ekspresyon niya, tila ba hindi niya ako kilala. Posible kayang may 2 Rongsun sa mundong ito. Tinitigan ko ng maigi si Rongsun na nasa upuan mula ulo hanggang paa. Ngunit nakuha nito ang atensyon at inis ni Xiao Heng. Xiao Heng, ang gwapo ba niya? Titig na titig ka ah. Huwag mong kalimutan na ikaw ang Wang Fei ng Jingwang. Katamtaman lang, hindi hamak na mas malasa pa ang munting bodyguard mo na pwedeng lalaki o babae. Xiao Heng, ngayon ko lang napagtanto, ganito pala katapang ang ugali ng aking Wang Fei. Dati, mukhang nagkamali ang paningin ko sa iyo. Nakita ko ang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata na parang nakakita ng bagong biktima, akmang hahaplusin pa ang mukha ko. Rongsun, kagalang-galang na Jingwang Xiao Heng, hindi ba matagal ko na pong hinahangaan ang inyong pangalan? Biglang sumulpot si Rongsun dala ang isang baso ng alak na naging hadlang sa balak ni Xiao Heng. Agad na tumayo si Xiao Heng para suklian ang pagbati. Sa tingin ko ay magkakasundo kami ni Jingwang, bakit hindi tayo magsama sa isang lamesa para makapag-usap? Pagkasabi niyon, muli siyang tumingin sa akin nang may malalim na kahulugan. Rongsun, maaari po bang makahingi ng maupuan, mahal na Wang Fei? Nagtagpo ang aming mga mata. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nararamdaman ko na ang Rongsun na nasa harap ko ngayon ay hindi na ang katulad ng kanina. Kanina, masyado akong naging abala sa pakikipagtalo kay Xiao Heng. Kaya hindi ko napansin kung paano sila nagpalit ng pwesto. Ngunit sa sitwasyong ito, wala akong dahilan para tumanggi kundi ang pumayag na lang. Umanod ako ng kaunti para bigyan siya ng puwang sa bakanting upuan. Akmang upo na sana si Xiao Heng sa tabi ko, pero naunahan siya ni Rongsun at naupo ito sa gitna namin. Rongsun, kapatid na Xiao, uminom tayo. Nagtaka si Xiao Heng, pero sabay na natuwa at naramdamang espesyal siya. Isipin mo, ang makapangyarihang prinsipe ng kaharian ng Layang, tinawag siyang kapatid na Xiao, napakalaking karangalan nito. Agad na kinalimutan ni Xiao Heng ang munting inis niya at nagsimulang makipag-inuman kay Rongsun. Pero ang hindi niya alam, ang prinsipe ng kaharian ng Layang na itinuturing niyang kapatid sa oras na ito, ay may isang kamay sa ilalim ng lamesa, na mahigpit na nakahawak sa pulso ng kanyang asawa, na maihalong pag-aari na hindi matatanggihan. Pagkatapos ng ilang ikot ng alak, lasing na si Xiao Heng. Nakasubsob na siya sa lamesa at bumubulong-bulong. Lumapit si Rongsun sa kanya. Nagkunwaring naintindihan siya at sumigaw ng malakas. Rongsun, ano ka mo, kapatid na Xiao? Iniimbitahan mo akong manuluyan sa iyong mansyon. Ito ba? Ay hindi nakakaabala. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi niya kinalimutang sulyapan ang emperador. Ang emperador, na problemado kung saan patutuluyin ang delegasyon ng Layang. Emperador, ipaabot ang utos, patuluyin ang delegasyon ng kaharian ng Layang sa mansyon ng Jingwang. Mahalagang usapin ito para sa relasyon ng dalawang bansa. Lahat sa mansyon ng Jingwang, tiyakin ninyong pagsisilbihan niyo sila ng maigi. Tumayo ako at tinanggap ang utos para kay Xiao Heng na wala ng malay sa kalasingan. Paglingon ko, nakita kong palihim ng umisi si Rongsun. Parang isang tuso at mapanlin lang na soro. Pagkabalik sa mansyon, matapos maasikaso ang mga opisyal ng Layang. Hating gabi na ang lumipas. Doon ko palang naalala na may mahalaga pa akong dapat gawin. Pumunta ako sa silid ni Xiao Heng. Noong akmang hubaran ko na siya ng damit, biglang may bumagsak sa pinto at bumukas ito. Mabilis na humarang si Rongsun sa harap ko na parang hangin. Rongsun, ate, kalahating gabi na akong naghihintay sa kwarto mo. Hindi ko akalaing nandito ka pala. Ako ang Wang Fei, ano namang masama kung nasa silid ako ni Jingwang? Siyempre mali dahil akin ka. Bigla niya akong binuhat at nagsimulang lumabas. Pilit ko siyang pinaghahampas. Ibaba mo ako, ngayong gabi, kailangang narito ako. Rongsun, anong ibig mong sabihin? Ibaba mo muna ako, saka ko sasabihin sa iyo ang dahilan. Ako, dahil ang batang nasa sinapupunan ko, kailangang magkaroon ng ama. Nagulat si Rongsun, ngunit agad itong napalitan ng labis na kagalakan. Rongsun, magiging ama na ako.
Ako, ang ama ng batang ito, ay maaari lang maging si Xiao Heng. Biglang nagdilim ang mukha ni Rongsun at agad siyang bumunot ng espada. Rongsun, kung ganoon, papatayin ko na si Xiao Heng ngayon din. Ako, nababaliw ka na ba? Kapag pinatay mo siya, paano pa magkakasundo ang Liang at Wei? Umisi ng malamig si Rongsun. Rongsun, sa simula pa lang, wala na talaga kaming balak makipag-alyansa. Ako, anong ibig mong sabihin? Rongsun, wag mo nang itanong, mas ligtas ka habang mas kaunti ang alam mo tungkol dito. Kung hindi, ang baliw kong kapatid ay tiyak na gagawa ng masama sa iyo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya sa akin ang nangyaring hindi pagkakaunawaan kanina. Doon ko lang nalaman na sila pala ay magkambal. Sa harap ng lahat, pareho silang nagpapanggap bilang si Prinsipe Rongsun, gamit ang iisang pagkakakilanlan. Dahil ang pagkakaroon ng kambal ay itinuturing na malas. Kaya noong nanganak ang reyna noon, lihim niyang itinago at pinalaki ang isa pa. Kaya naman silang magkapatid. Ang isa ay nasa liwanag at ang isa ay nasa dilim. Nagpapalit-palit sila sa kanilang mga tungkulin. Nagkasundo silang paghahatian ang pamumuno sa kaharian sa hinaharap. Hanggang sa, nagkaroon sila ng hidwaan tungkol sa mga usapin sa Wei. Nagkasakitan silang dalawa, at si Rongsun ay itinapon at ikinulong sa gusaling Nanfeng. Tandaan mo, sa susunod na makita mo ang kapatid ko, lumayo ka agad sa kanya. Isa siyang baliw na mas malupit pa kaysa sa akin. Ako, kaya pala, ang kapatid mo ang pumatay noon kung ganoon ikaw. Ang Shanshan na iyon ay tauhan ng kapatid ko. Balak ko sanang magpanggap bilang kapatid ko para makakuha ng impormasyon sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na pagkakita pa lang sa akin, ay bigla na siyang damba at chancing sa akin? Mukhang api na api siya. Ngunit ang puso ko ay parang binayo ng malakas na alon sa gulat. Ang munting bantay ay tauhan pala ng prinsipe ng Liang. Nagmamatsyag siya sa mansyon ng Jingwang, may mas malaki pa kayang maitim na balak sa likod nito. Habang malalim ang aking iniisip, bigla akong niyakap ni Rongsun. Ate, naipaliwanag ko na ang lahat, maaari bang huwag ka na magalit sa akin? Pwede, pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang pinaplano ninyo. Rongsun, ito. Hindi ko masasabi sa iyo. Rongsun, ito. Hindi maaaring sabihin sa iyo. Rongsun, ito. Hindi ko sasabihin. Rongsun, ito. Bawal sabihin. Rongsun, ito. Hindi pwede. Rongsun, ito. Hindi ko ibubunyag sa iyo. Rongsun, tungkol dito. Hindi ko talaga pwedeng sabihin. Rongsun, ito. Hindi ko sasabihin sa iyo. Napangisi ako ng malamig sa aking isipan. Kita mo na, ganyan talaga ang mga lalaki. Mahal ka raw sa salita, pero kapag usapang interes na, mas mapagbantay pa sila kahit kanino. Ako, kung ganoon ay lumayas ka na, wag mo kaming gambalain ng asawa ko. Habang nagsasalita, hinubad ko ang aking sapatos para matulog sa kama. Natawa sa inis si Rongsun at bigla siyang gumamit ng lakas. Bigla niyang hinila si Xiao Heng pababa ng kama, at siya ang yumakap sa akin habang nakahiga. Ako, anong kabaliwan ito? Lele, ate, hinaan mo ang boses mo, ayaw mo namang makita ng asawa mo ang paglalambing natin, di ba? Bumaba ang kurtina ng kama, kasabay ng pagpatahimik sa aking galit na mga mura. Kinabukasan, pagkagising ni Xiao Heng ay nakita niya akong nakaupo sa tabi ng kama habang nagbibihis. Xiao Heng, kagabi ba tayo ay? Xiao Heng, kagabi nating dalawa. Xiao Heng, noong semalam, nating dalawa ay. Ako, kung ano ang nakikita mo, iyon na iyon. Hindi nagpakita ng pagtanggi si Xiao Heng gaya ng inaasahan ko, tila nagustuhan pa niya ito at sinubukang hawakan ang kamay ko. Xiao Heng, yamang tunay na tayong mag-asawa. Mula ngayon, basta't hindi mo gagawa ng gulo si Shanshan, aalagaan din kita ng mabuti. Ako, wag na, ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Pinutol ko ang kanyang sasabihin ng walang pag-aalinlangan. Sa hinaharap, tutupad ako sa aking pangako, hindi ko guguluhin ang paglalambing ng Wang at ng kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ako at umalis agad. Pagkalabas ng pinto, agad akong nag-utos ng mga espiya, upang bantayan ang bawat galaw ng munting bantay. At ayun na nga, nang mabalitaan niyang nangyari na ang dapat mangyari sa amin ni Xiao Heng. Una siyang tumakbo kay Xiao Heng para umiyak at gumawa ng eksena. Pagkatapos ay nagkunwaring sawi at patakbong lumabas ng mansyon. Pagkalabas ng mansyon, mabilis na nagbago ang kanyang mukha sa isang malamig na ekspresyon. Umapa siya ng karwahe at mabilis na nagtungo sa direksyon ng Kun. Nang bumalik ang espiya para magulat, kasalukuyan kong inuutusan ang mga katulong na linisin ang bawat silid. Pagkaraan ng ilang sandali, dala ang isang maliit na kahon, pumasok ako sa palasyo. Gabi na nang ako ay makabalik. Nagulat sa akin ang tagapamahala. Umalis ng mansyon si Xiao Heng para maghanap ng tao. Hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Kailangan ba nating magpadala uli ng tao para tingnan siya? Kinaway ko ang aking kamay at sinabing hindi na kailangan.
Pinaghanda ko rin siya ng masasarap na alak at pagkain. Ipinadala ko ang mga iyon sa aking silid. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, may yumakap na agad sa bewang ko mula sa likod. Ate, saan ka ba nanggaling? Buong araw kitang hinanap. May inasikaso lang ako. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, maupo ka na at sabayan mo akong kumain. Tumango si Rongsun at naupo. Para sa unang baso ng alak, salamat sa pagbibigay sa akin ng magagandang alaala. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko. Rongsun, ate, sa wakas ba ay natauhan ka na kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo? Para sa ikalawang baso, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang anak. Dahil doon, nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Rongsun, ate, parang may mali sa iyo. May nangyari ba? Hindi ako sumagot at itinaas ang ikatlong baso. Para sa ikatlong baso, Rongsun, patawad. Pagkatapos kong magsalita, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa timog ng lungsod. Nahalata na rin sa wakas ni Rongsun na may mali kaya sinubukan niyang tumakbo palabas. Ako, huli na ang lahat, nagpadala na ang mahal na emperador ng mga sundalo para palibutan ang Kun. Rongsun, ano ba ang ginawa mo? Gusto mo bang mapahamak ang kuya ko? Ako, kayo, ano ba ang ginawa ninyo? Ang magagandang paputok na iyon na nakabaon sa ilalim ng lupa, na nakakalat sa mga lihim na lagusan mula sa Kun hanggang sa buong kabisera. Balak mo ba kaming pasabugin pati ang magiging anak ko? Rongsun, bago kami kumilos, siguradong isasama kita palayo rito. Pero ayoko. Taga-dakilang way ako, hindi ko hahayaang magdusa ang aking mga kababayan. Kung gusto ninyong agawin ang kapangyarihan, gawin ninyo ng harap-harapan. Anong klaseng galing iyang puro lihim na pakana at traidoran? Napayo ko si Rongsun. Rongsun, sinubukan ko siyang pigilan. Kung hindi niya ako itatapon sa gusaling Nanfeng. Pero kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin siya, hindi ko siya matatalikuran. Kapag lumabas ka sa pintong ito, mula ngayon, hindi na tayo kailangang magkita pa. Rongsun, ang kapangyarihan o ako, alin ang pipiliin mo? Ang pag-alis niya ay inaasahan ko na. Hindi ako maniniwala na tatalikuran ng isang lalaki ang lahat para lang sa isang babae. Gaya ko rin, gagawin ko ang lahat para sa sarili kong kapakanan. Nang gabing iyon, hindi nakauwi si Xiao Heng sa mansyon. Kinabukasan, nabalitaan na lang na ikinulong na siya sa piitan. Taranta at hindi mapakali ang aking biyenang Wang. Dinuduro-duro niya ang ilong ko at pilit na pinapakontak ang pamilya ko. Para gawin ang lahat para mailigtas si Xiao Heng. Pero inilabas ko ang kasulatan ng paghihiwalay at ibinato ito sa mukha niya. Ako, ano bang paki ko? Ayoko na maging wangfi ninyo. Huwag mong isiping makakaalis ka na lang basta-basta. Ang kasal na ito ay utos ng mahal na emperador. Saka, anong mapapala mo kung magiging isang hamak na babaeng hiniwalayan ka lang? Ako, naku, napakarami kong mapapala. Pasok na kayo. Sa ngalan ng langit, ito ang utos ng emperador. Ang Jingwang na si Xiao Heng ay tinatanggalan ng titulo, gagawing karaniwang tao, at ipapatapon sa hangganan. Ang Wang Fi na mula sa pamilya Shen ay itatalaga bilang prinsesa ng Pingning. Bibigyan siya ng sariling lupain at yaman. Ang dating mansyon ng Jingwang ay mapupunta na sa kanyang pagmamay-ari. Natulala ang aking biyenan at nawala ng malay sa sahig. Inutusan ko ang mga tauhan na balutin siya at itapon sa Kun, gaya ng ginawa niya sa akin noon. Ang karatulan ng mansyon ng Jingwang ay tinanggal na. Pinalitan ito ng mansyon ng prinsesa ng Pingning. Mula ngayon, ako na ang tanging Panginoon dito, may pera at may kapangyarihan. Walang asawang nanggugulo, parang buhay langit talaga. Hanggang sa magpadala ang hari ng kaharian ng layang ng liham ng kapayapaan. Nais nilang makipag-alyansa sa dakilang way sa pamamagitan ng kasal. Ang mga anak kong prinsesa ay matagal na ring may asawa. Sa loob ng palasyo, ikaw na lang na bagong hirang na prinsesa ang natitira. Ipinatawag kita ngayon para tanungin ang iyong saloobin. Wala namang problema sa akin, pero papayag ba ang kabilang panig? Rongsun, papayag ako. Lumingon ako, at laking gulat ko nang lumabas si Rongsun mula sa likod ng screen, habang may suot na pangkasal na takip sa mukha. Sinadya kong magpakita ng seryosong mukha. Ako, hindi ba't sinabi ko na, kapag lumabas ka sa pintong iyon, wag na tayong magkita. Hinawakan ako ni Rongsun habang nagpapaawa ang mukha. Rongsun, pero ate, sa bintana naman ako lumabas at hindi sa pinto. Sa huli, tinanggap ko rin ang makulit na bagong asawa na ito. Wala akong magagawa, masyado kasi siyang malamig.